Yun, so welcome back guys dito sa aking channel and usapang air pump tayo ngayon guys. So ano daw yung air pump na ginagamit ko sa aking mga aquarium dito tsaka sa pan. So actually guys, hindi ako gumagamit na ng air pump. So dati naggumagamit ako ng air pump pero ngayon is yung ginagamit ko is air compressor na para isang saksak na lang siya. Kasi dati nung gumagamit ako ng air pump, so ilang air pump yung ginagamit ko dito dati? Isa, dalawa. Siguro mga 7 air pump yung gamit ko dito guys. Tapos nadagdagan pa yon. Siguro mahigit 10. Maghigit 10 talaga air pump yung gamit ko. Pero nung nag-change ako sa air compressor, mas naka-save and yun, isa na lang yung iintindihin natin. Kasi isang saksak lang siya, yun lang yung iintindihin. So papakita ko sa inyo yung air compressor natin. Eto. Yun, so andito yung air compressor natin guys. Ayan, so kung natandaan nyo dati kung in-upload sa vlog, yan yung pinakita ko. And dun pala sa nagtanong sa akin, nakalimutan ko yung pangalan mo idol. And ito na yun, i-explain ko na ngayon kung paano ko siya linagyan ng tangke. Yan. So ito lang yung gamit natin is Hylea to na 22 watts. 22 watt, yan. So tagalan to sa akin siguro 2018 ko pa to nabili. So hanggang ngayon, buhay pa siya. 24 hours to ang 24/7 yung under niya dito. So mapatay lang siya pag burn out. Pero pagbalik ng kuryente, under ulit siya. Yan. So isang technique pala guys para tumagal yung ating mga air pump, water pump. Kung gusto niyo sila tumagal, pag nag-burn out, tanggalin niyo yung saksakan. Yan. Kasi mabilis sila masira guys pag balik ng kuryente, pasok agad sa kanila. Yun yung nakuhanan ko ng base na mabilis sila masira. Yung ginagawa ko dito pag burnout is tinatanggal ko sa saksakan and then yun, saka ko siya ibalik kung mayroon ng kuryente. Yan, isa yung technique guys sa atin. Kasi marami dito bumibili ng air pump at saka water pump. Hindi tatagal sa kanila yung mga ganong gamit. Siguro 1 year yan. Nadadali na. Kasi sabi ko naman, pag burnout, dapat tanggalin nyo yung saksakan. Kasi pagbalik ng power, mabigla yung ating mga gamit. Yan, nasisira yan sila. Pero ito, tingnan nyo. 2018 pa, ito namin binili. So, unang labas ata to. Kasi pag tiningnan mo guys, yung kuryente niya is bilog yan. So, nakikita ko yung mga lately na lang lumabas na mga ganitong air compressor. Ganito yung ang wire niya. Yan, ganito yung mga wire niya. Kumbaga flat, tapos dalawang wire. Ito kasi bilog siya, tapos yung saksakan nito is tatluhan, need mo pa ng adapter. Yan. Tsaka yung init niya guys is sakto lang. Pero ngayon, yung mga lumalabas na mga air compressor, pag ginanon mo, parang hindi mo mahawakan, sobrang init. Ewan ko kung imitation ata na mga air compressor yan. Tapos tinatanong ako nila dito kung ilang watts tong compressor ko. Sabi ko 22 watts lang yan. Pero buong area ko nako-cover niya. Pero yung sa mga kaibigan ko is 32 watts or 35 watts. Yan. Hindi pa kaya yung ilang aquarium nila. And then sa katagalan daw na andar, sobrang init, hindi mo raw mahawakan ng ganito. Yan. Tapos mahina talaga yung buga. Sabi ko baka mga imitation na yan ngayon lumalabas. So kung gusto niyo bumili ng air pump na maganda, siguro dun kayo sa sa yung Rizan, maganda yung Rizan. Ito Hylea to pero ngayon yung mga Hylea na lately lang lumalabas is parang mahina sila and then grabing init. Pero ito Hylea to pero tagal na to sa akin. Yan. So air compressor guys, yan, ito yung gamit natin. So linagyan ko siya ng tangke. Yan. Ang purpose naman ito guys ng tangke na linagay ko para balance yung hangin na ibubuga niya sa buong area. Yan, kasi pag walang tangke, ito, kumbaga direct lang natin sa mga aquarium natin, napakatrabahoso ng ating air compressor. Parang mararamdaman mo, grabing trabaho niya kasi yung mga binubuga niyang hangin is labas agad. Hindi katulad dito na mayroon siyang naka-intact na hangin dito. So bago niya i-introduce sa mga aquarium, so mayroon na siyang naka-intact na hangin dito. Yan yung pinagkaiba sa walang hangin, sa walang tank at sa mayroong tank. Yan. So subukan nyo guys, lagyan nyo ng tank yung inyong air compressor. Yan, mapapansin nyo yan, maganda yung buga nya. Yan, tapos kabitan nyo lang dito ng PVC and dun kayo sa PVC maglagay ng Y
Y connector or T connector, doon kayo maglagay noon. Tapos ayun, ma-distribute nyo na yan guys ng balance. Katulad dito sa akin, papakita ko sa inyo simula dito, tingnan nyo kung gaano kalakas pa siya. Ayan. Ano pa to, kumbaga air diffuser gamit ko dito. Ito guys, pakita ko yung air diffuser natin. Yan yung air diffuser natin dito. Yan yan, lakas yan, no? So yan yung air diffuser. Tapos meron pa ako dun sa kabila guys. Dito siya nakakabit yan, dito siya nakakabit. Yan, sa Y connector natin. And mayroon pa ako dito sa kabila. Yan pa yan. So makikita nyo yan guys, gaano kalakas yan. And dito pa, ito pa yung sinusuplayan nya. Yan, aquarium. Yan, doon yan lahat guys. Ayun yung ayun yung 6-way nating tawag diyan. Basta 6-way. Yan. Ayun yun yung hose niya, air hose. Yan, tapos din yan nakakabit sa ilalim. Yan, sa PVC na yan, diyan yung naka-insert. So ilang tank yan dyan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tank, tapos may apat dito na pan. Yan, so yan yung sinusuplayan niya. Tapos meron pa dito, ito pa. Yan. So ito pa. So ilang dito. So dami. Ayan po, sinusuplayan yan lahat ng air compressor natin. Yan, sa BBS natin, siya rin yung nagsusupply. Kasi ayun yung wire ayun ay yung hose pala natin. Yan. Yan, dumadaan yung hose dyan. Yan. Yan, nakakabit yan dun sa PVC natin. Tapos dito naman, nakita nyo tong hose na to. Yan. Dito yan guys, dadaan. Yan. Ito siya Yan, sa tagos yan dito. Kita nyo? Tagos yan dyan Ilang aquarium yan at saka hanggang lahat yan guys, nasusuplayan yan ng air compressor natin. Pati to. Yan po. Yan. So ito lang siya. Yan. So nasusuplayan niya lahat. So ito pa, mga ref pa tayo dito. Ito pa Yan. So tingnan nyo kung gaano yung kalaki yung sinusuplayan ng air compressor natin. So 22 watts lang siya. Kaya niya to suplayan lahat-lahat. Yan. Sinusuplayan niya. So hanggang dito yan. Sinusuplayan niya ng air compressor natin. Pero dati, imagine nyo guys, dati yung ginagamit ko air pump lang na na 5 watts. Yung dual air pump na 5 watts. So siguro maglalagay ako dito 3 air pump. Sa 3 air pump na dual, siguro hindi niya pa kaya to supplyan. Ngayon, hindi pa kaya supplyan to sa dual na air pump. So pag 3 air pump yan, 5 watts, so 15 watts na. So hindi niya kaya supplyan yan. Kasi may nandito pa. And ito pa. So pag naglagay pa ako dito ulit ng 3 air pump, I'm sure na hindi niya kaya to supplyan ulit. So ilang watts na yon? 15 ulit, 30 watts na. So dito kung maglagay ulit ako dito ng another 3 air pump na dual 5 watts, so hindi niya rin kaya to supplyan. Kasi yung masusuplayan niya pag dual 1, 2, 3, 4, 6. Hindi niya kaya supplyan pa rin guys. So ilan na yon? 30 o 45. So dito maglagay pa rin ako dito. Kumbaga maglalagay ako dito ng air pump na dual ulit. 3 air pump. So 1, 2, 3. So hindi pa rin masusuplayan. May 3 pang tank na natira. Hindi pa kaya supplyan. So ilan na yon? 60 watts na. 60 watts na. So ito yung natin, main fan. Ito, need ko ng mas malakas na hangin dito. Yan, sa mga koi natin. So kahit maglagay ako dyan ng 2 air pump, hindi pa siguro mag-enjoy yung koi natin dyan. Kasi hindi ganun ka pressure yung hangin na lalabas dyan sa 2 air pump na 5 watts. Yan. So ganun kaganda guys yung air compressor pag ginamit natin kung marami na tayong tank sa ating bahay. Yun, medyo makakasave tayo doon. And yun, kumbaga iwas abala sa mga saksakan, lalo na yung saksakan natin, kumbaga andun sa labas ng bahay pag umuulan, may iintindihin pa natin yun. Pero kung isang compressor lang yung natin, ida-drive, so andito siya sa loob ng bahay,
wala tayong problema pag umulan kasi hose lang yung nandun, siya na yung mag-distribute ng hangin dun sa mga pond at aquarium natin. Yun yung isang techniques dyan guys. Kaya gawan nyo ng tank, gawan nyo ng tangke yung air compressor nyo. So ayun lang tangke natin. So maghanap kayo ng empty bottle na mineral water guys. Ito yan, yung sa mga refilling station, ito yung gawing yung tangke. So hanap kayo ng hose na malaki na maka-insert dito sa kanyang output, and then gawa kayo ng kumbaga yung butas dito is gawan nyo na lang ng paraan na makabit nyo tong hose, lagyan nyo ng marine epoxy. Yung sa akin marine epoxy itong linagay ko para hindi makatagos yung hangin. Tapos PVC yan. So kung mayroon kayong mga PVC dyan na mga hindi na ginagamit, so mas maganda pag mahaba, mas maganda kasi doon na lang kayo kakabit ng mga Y connector. Ayan, kasi yung PVC niyan guys is simula yan dyan hanggang dun yung PVC, kaya nakakabit lang yan sa likod ng aquarium, kabit lang yan. Yan, so ganun yung kumbaga napaka useful ng ng tank na to. Yan, kasi dati hindi ako gumagamit nito guys. Naobserbahan ko talaga na grabe siya bumuga dun sa sa main pond, tapos yung the rest kong aquarium parang hindi yan na masusuplayan ng hangin, kaya linagyan ko ng tangke. So ito guys, may nagsabi rin sa akin ito yung mga nauna pa sa atin, yung mga master pa talaga sa atin, sabi niya lagyan mo ng tangke bro yung compressor mo kung gusto mo mong tumagal yung air compressor mo and babalance yung bigay ng hangin sa every tank mo. So kahit nalagyan na natin ito guys ng tank, pag sinabi natin gusto nating i-balance yung buga ng hangin, but need talaga natin ng ng G-clamp. Ito yan, gumamit kayo ng G-clamp kasi baka sabihin nyo na linagyan ko ng tangke tapos bakit hindi balance yung distribute ng hangin, kasi dito mababaw, dun malalim, so dito siya sa mababaw bubuga ng malakas. So yung technique yan guys is maglagay na lang kayo ng G-clamp. Pag walang G-clamp, ganito yan. Tali nyo lang, tulis na yan, kontrolin nyo na konti lang yung kumbaga i-balance yung hangin na lumalabas sa kanya. Yan, diba? Napaka useful ng ating air compressor. And yung isa pa guys, pag gusto nyo talaga ng kung hindi ganito kalaki yung yung area nyo, mayroon akong isang air pump na ma-recommend sa inyo na maganda siya gamitin. 8 watts lang siya pero kaya niya supplyan yung 12 tanks or more than 12 tanks. Yan. So yung pangalan niya is Winner Air Pump. Mabibili nyo yan sa sa Shopee. Yan. Winner siya guys, Winner Air Pump. Napakalakas niya. Grabe. 8 watts lang siya 8 watts lang siya pero kaya niya siguro supplyan itong main pond at saka andun at saka sa likod. Kaya niya yan guys supplyan. So ito siya, ginagamit ko siya sa filter. Winner Air Pump. Yan. So yun guys, ginagamit ko siya sa sa filter. Napakalakas niya. 12 tanks kaya niya supplyan. Sobra pa sa 12 tanks. Try nyo, Winner Air Pump, 8 watts lang siya. Mabibili nyo yan sa Shopee. Yan, napakasimple lang. Kasi pag gumamit kayo ng air compressor is 22 watts siya. Tapos yung pressure niya ata sa Shopee niyan siguro mga nasa 1.5 or 1.3. Pero yun nga lang, pag bumili pa kanyo yan ngayon ng air compressor, parang hindi na genuine yung brand niya, kasi maraming imitation lumalabas ngayon lalo na nung nag-click yung kumbaga nag-click yung hobby ng mga fish keeper, so naglabasan tong mga air compressor, tapos parang hindi maganda yung niya, basta hindi siya maganda ngayon, parang fake. So kung bumili ka ng air compressor, siguro sa Rizan kayo, yun, parang nakikita ko yung Rizan is maganda siya. Pero yung brand niya sa akin ngayon, parang ang daming imitation, daming fake na lumalabas. Masasabi niya natin yan, brand yan ng Hialeah. So siguro yung nabili ko is orange siya. So ngayon sa Shopee, pag bumili kayo kahit 32 watts is mahina siya. Yan. Yun.
Ganda ng mga kois natin, oh. Pulang-pula. Yan. So, yun na muna guys yung yung tips ko for today. And yan, gumamit na kami ng air compressor para sa tank nyo para makasave tayo. Yan. So, don't forget again guys, don't forget again to subscribe on my channel.